palagi, ha? Ilan? Basta ka na. Ayos ka lang. Maya na lang natin. Uy, basta kayo. Ingat kayo palagi, ha? Thank you. Good luck, hug. Pitch. For good luck. Yes, sir. Opo, opo. Saan ba? Ingat ho kayo. Thank you. Ingat kayo. Thank you. Tayo din nagkikita. Opo. Ingat ho kayo palagi. Ito yung nauway. Opo, wait po. Salamat. Ingat kayo palagi. Bumoto rin po namin kayo. Ako, salamat sa inyo. Mabuti, ha? Ingat kayo, ha? Ingat kayo. Naku, ingat kayo. Palagi. Okay, so actually gabi to ilalabas. Pero magandang umaga po sa atin lahat. And today we witnessed the filing ng ating, siguro masasabi natin, ito yung mga panlaban na mga nagsisilbi sa bayan, ang pagbabalik ni Senator Gringo Honasan. Nag-file po kayo ngayong umaga bilang kandidato senador nitong darating na halalan. Opo, Sir Mike, pero hindi tayo yung panlaban. Tayo yung malapit ng issue ng boarding pass. Sinasamantala lang natin. Itong, di ba, i-form natin na partido. Preparatory ito para sa mas malalim nating bench. So nag-file tayo kanina, okay naman, under the Reform PH People's Party. Maraming Reform Party, Sec Mike, di ba? Maraming Reform Party. Ito, ang history nito, 40 years. Reform the Armed Forces Movement, di ba? Nag-rebelde tayo, we went outside the system. Nag-senador, puro tayo reform. Economic reform, electoral reform, fiscal reform, land reform. Yun ang... Okay. Ang kakaiba dito sa pag-file mo, kasama mo dito, ang dalawa nating matitikas na kasama. Ito rin yung mga sinasabi nating mga opisyal ng armed forces ng ating sandatang lakas na may paninindigan at may prinsipyo. Unahin ko na, pinakamatanda, si Captain James Layog. Ito yung Oakwood Group, no? Sinasabi lang nung the former Magdalo. Captain James, President of the Reform Party. Yes, Sec Mike, yun nga, tayo nagtayo ng partido kasama ang
ating chairman, former Senator Gregorio Nasan, para isulong yung mga aspirations ng reform movement magmula noong 86, 87, 89, 2003 Oakwood, Manila Peninsula, at hanggang ngayon upang isulong yung mga pangarap at aspirations natin para sa bayan. Lahat ng binanggit ni Captain James, kami yung nasa administrasyon ng mga panahon na yun. Pero hindi na, pareho naman ang pangarap eh. Pareho ng mga paninindigan. And of course, kasama natin si General Dado Valderoso. Yung nung time niya, Captain, nung YOU. Nung narinig ko si Cap Dado, di ba? Siya ngayon, kasama din ni Senator Gringo sa pag-file, pero dating, siya ang isa sa mga haligi ng YOU o Young Officers Union at ngayon ay siya yung founder ng Democratic Party of the Philippines. General Dado, kamusta po kayo? And good morning. Matagal ko hindi nakita. Matagal na po, Sec Mike. Salamat at narito tayo ngayon. Unang-una, parang nakikita ko to na reunion ng 3 generation. Kasama ka na ron. Dahil in between ka namin ni Captain Layo. Tayo naman ngayon ay napabilang sa Democratic Party of the Philippines. Isa ako sa mga founding members niyan. At ngayon ay presidente ng partido. Minabuti namin na magkaroon ng sinasabi naming 7-party caucus para magkaroon ng consultation. And we adopted si Sir Greg, Senator Honasan, as one of our guest candidates naman. Ongoing pa rin yung natin sa talakayan ng mga issues at isinusulong natin lalong-lalo na yung DPP Makakalikasan, DPP Polpil, ganyan. At naniniwala sila sa advocacies ni Senator Honasan being an environmentalist himself. Thank you. Dado, alam niyo, pag tinitingnan ko yung ganitong nakaupo kayong tatlo sa harap, nihintay ko na lang na may umaresto sa atin eh. Pasukin tayo dito. You have now the 3 generations of military officers. Can I say military rebels, no? Mga rebelde no mga panahon na yon, mga sundalong may paninindigan. May nakita kayong mga problema at mali sa bayan. So siguro konting historical perspective. Sabi nga ni Dado, 3 henerasyon. Nauna kayo, Senator Nasan, Senator Gringo. Paano ba ano yung kwento? Kasi nauna dyan yung RAM-YOU. Diba? Una RAM, tapos nagkaroon ng RAM-YOU. Para lang malaman ng mga nanonood sa atin. Sec Mike, no? Sa mga kasama natin. Yan ay patunay na noong pa lang, no? 40 years ago, hindi kami nakontento na RAM, no? Reform the Armed Forces Movement. Naisip din namin na darating ang araw na kailangan isalin na yung mga programa at plataforma na sangkap ng reform sa bagong henerasyon. Kaya nabuo yung Young Officers Union. So, RAM-YOU na. Steering committee nun sinadado. Anong panahon to? 80s. Early 80s. Early 80s. So, Early as early as yung mga bago magkaroon talaga nung actual EDSA, nandun na talaga kayo nila Dado. Pero, nasasaksi, sina James, no? Kadete, noon. Nasasaksihan nila yung nangyayari sa lipunan, yung mga nangyayari yung mga rally. Di ba? Hindi, Sen eh. Kasi kung 84 ba to? 82, 83, 82, wala pa, ano ka pa lang noon? Pero nung 91, inabot na namin yung panahon ng 89, mga 87, 89 ako. 91, so talaga nagsabay-sabay ako nung 91, bariplebo kami nung 91, inspire na kami nung movement. Nung mga nangyari. In fact, nung 87 coup attempt, si Colonel Red Kapunan, commandant of cadets sa PMA. Sa PMA. At kasama yung Corps of Cadets sa planong pag-aalsa nun. Yes. Bababa sila from Baguio. Okay, dikit ko lang from 84, si Dado was, ano pong ranko nyo nun?
Jet, para lang First Lieutenant. Sec Mike, po, First Lieutenant. Asan na po ako noon time na yun sa production branch ng C2 Division ng Camp Crame. Camp Crame with the Philippine National Police. Opo, yung former ano, PCINP. PCINP. So, PMAers na nagpunta ng PCINP, ikaw naman, Sen, Security Group Commander. 86. Ako naman noon, Security Group Commander ng Office of the Secretary of National Defense. Okay. Nasa kabila kami nung EDSA noon. So, nung EDSA ng 86, sila Jen Dado pa lang ang kasama at the time. So, you were already involved. Kayo na po yun. Sila ang steering committee, parang secretariat natin ngayon. Pero yung recruitment, para ilagay lang natin sa tamang perspective, nationwide na yun. Yung mga batang opisyal, no, all over the Luzon, Visayas, Mindanao, mga iba-ibang unit. No? Police, PCINP, military, kinakausap na namin about reform. Okay, nung 89, Captain James, PMA ka naman nun. Hindi pa ho. Nasa college ako noon. Time Okay. na yun. Pero nung nagkadete na kami, 91, magpe-presidential election Of 92. ng 92. Tama. So medyo mainit yung sitwasyon. That time, naka-underground pa yata sila sir. Yes. Nakarating yung recruitment sa mga kadete. Oo. So isa ako doon sa mga na-recruit na kadete ng plebo ko. Dahil yung isa sa mga upper class ko, squad leader namin, kapatid ni General Saban. Yes. Juanjo Saban. Yes. So yun, doon nagkaroon na ng ng awareness ng about the movement. So, never huminto. Ibig sabihin sa bawat yugto ng kasaysayan na may nangyayari, hindi huminto. Brad, idagdag ko lang ha. Yun yung forward, no? Yung backward, kung maalala mo, nag 3 semesters ako sa UP. Yes. Sumama ako sa Alpha Sigma fraternity natin. Yes. Na alam mo, uso nun yung teach-in. Oo. So akala nila, pilit sila ng pilit na rightist. Oo. Naalala mo yung mga teach-in sa atin nun? Yes. Medyo left of center. Di ba? Social pyramid. Di ba? Yung Kaliwa talaga. Kainitan sa UP, kaliwa talaga. nahiya pa akong sabihin, kaliwa. So isang na-recruit sa medyo left-leaning na Yes. fraternity, Yes. dinala mo sa PMA, Oo. yun ang andar ng utak nun. Oo. Nung klase namin, na class 71. And your class also, 71, nung pinakulama martial law, talaga maggalo yung pangyayari sa buhay. Bago ko isusunod ko yung tanong ko, isang lang, nangyayari pa ba to? Tuloy-tuloy pa ba to? Kasi ngayon ko lang napagdikit-dikit na yung palang RAM, kasama na sila dating First Lieutenant, Second Lieutenant Dado, na sabay-sabay din pala, na inabutan pa yung Magdalo Group. Ito ba tuloy-tuloy ba? Baka may magdiwang na lalabas dito sa darating na panahon. Sec Mike, di ba? Tulad ng paunang panalita natin kanina, file. Binigyan ako ng pagkakataon magpakilala. No? Sabi ko yung reform, madali yang isipin, madaling sabihin. Napakahirap gawin. Di ba? Yun ang punto ng plataforma at programa ng Reform Party. Yes. Di ba? Yung itatawid mo, yung iniisip mo, yung sinasabi mo, doon sa gagawin mo. As early as the early 80s, o kadete pa kami, ginagawa na namin yung reform. So, yung tanong mo, no? Tuloy-tuloy ba ito? Walang tigil itong reforma. Work in progress ito. Magaling talaga si Senator Honasan sumagot. Tinatanong ko kung tuloy-tuloy yung recruitment. Reforma sinagot sa akin. Totoo, di ba? Yes. Sec Mike, di ba? Yes. Reforma, pagbabago, improvement ng sistema, re-engineering. Yes. Lahat naman sinasabi. Yes. So, sisimulan ko dun kay Jen. Dado, nag-retire ka na from the service. Nagtayo ka ng party, di ba? And I used to recall na nababasa kita nun yung mga statements coming from the YOU. No, kasi to a certain extent, parang RAM, tapos bigla nag-active yung YOU, tapos may mga RAM statements pa rin. Pero I guess this was kayo na yung pinagsasalta siguro ng the elders of the RAM
ano yung nakita mo mga dapat pang, o ano yung pangarap pa na dapat mangyari sa bansa? Hindi kayo huminto, bagamat ngayon, wala kayong armas, no? O hindi kayo nananawagan ng pag-aklas. Ano yung pangarap pa para sa bansa? Unang-una, Sec Mike, itong ganitong klaseng forum, baka mag-resulta ito sa may panganak na magdiwang na binabanggit mo, no? Medyo Nagtanong lang ako dyan, baka madamay ako dyan, ha? as a word of caution lang siguro dahil kami naman ngayon na Sir Greg ay pumailan lang na sa tinatawag nating peaceful resolution of political conflicts. Napagdaanan natin yan, medyo sectoral lang view namin noon, no? Very parochial. Gusto lang namin ng reforma sa loob ng AFP noon, time na yun. Iba-ibang konteksto rin kasi, kaya iba-ibang personalidad. Nagkaroon ng Gringo 86, nagkaroon ng Dado sa YOU, nagkaroon ng James Live ng Oakwood. Kanya-kanyang milyo social media. Sec Mike, kung pwede ako makasabat para hindi maputol yung train of thought, no? Yung sinasabi ni Dado, no? Tuloy-tuloy yan eh. Di ba? Hindi ito recruitment para sa isang grupo lamang, no? Isang club. Recruitment ito para sa idea of the need for reform. Diba? Yun ang konteksto no. Hindi ito katang-isip lamang, no. Abay, pag naisip mo at sinabi mo, abay panindigan mo. Dali kasing magsalita. So, work in progress. Work in progress. So, Jen, Captain James, Jen, may dadagdag ka? Sabi mo, no, konteksto ng reforma, iba-iba ang pinagagalingan nyo, pero naniniwala ka pa rin. Pero ngayon, nasa isang peaceful process. Peaceful process tayo. Kasi, halimbawa, sa Democratic Party of the Philippines, nag-a-advocate naman tayo ng mga reforms, mga binanggit ni Sen. Honasan kanina. Tapos, naniniwala rin naman kami na sa reform is engaged naman sa democratic process. So in effect, there's a natural fusion ng democratic advocacies and reform advocacies. Captain James, yung pangarap para sa bansa? Yung pangarap, sir, nagsimula ito nung nasa field na kami. Sa pag-iikot namin sa area, na-experience namin na napakaganda ng bansa. Doon mo lang makikita na kung di ako nagsundalo, hindi ako nakapag-AFP, hindi ako magkaroon ng opportunity na makaikot sa bansa natin. And then nung nakita namin, sir, napakaganda ng bansa, napakayaman ng bansa, in effect, no? Pero bakit, nung una nga, sabi nga ni Sir Greg, na inabutan namin itong mga panahon ng Abu Bakar, panahon ng mga, ng kainitan din ng insurgency. Pagka napa-encounter kami, pag-encounter mong ganun, ang makikita mo, tuwan-tuwa ka, tinyente ka eh. So, score. Siyempre, alam mo naman sa yung medalya yung nasa isip, no? Yun ang ng body count. Score. Gagapangin ko yung garan na baril ko. Pagkita mo, pagkakuha mo ng baril, pagkita mo, nakachinelas yung kalaban mo. No? Tapos, ganito rin ang kulay, saratang ilong, napatay mo, kapwa mo Pilipino. So magtataka ka, bakit tayo nagpapatayan? Yun ang unang, yun ang nag-imprint sa akin. Tapos, pagkalusog nyo sa isang lugar, kunyari isang town, dyan sa Maguindanao, pagpasok namin, nasunog yung civilian na mga bahayan. Pag tinanong mo, sir, paano itong mga nasira rito? Ang isasagot lang sa'yo doon, collateral damage yan eh. No, walang reinforcement ng basic services ng tulong. So, yun ang mga tanong ng question kung bakit natin And then we realize na habang nakikisalamuha ka sa mga kasama natin, kunyari sa mga minahan sa Cordillera, pagkausap mo doon yung taga-Cordillera, ang dami nilang ginto. Pero pag tanong ka ng isang bahay, di isang nugget, wala. Ako maybe po ako, sir So punta ka dun sa mga baybayin. Yung kababayan natin na mga ngisda, manguhuli siya ng lapu-lapu. Ganda So, sir, may 5 kilong lapu-lapu ako. Puntuwa siya. Ibebenta niya sa palengke para bumili ng sardinas. Baga, yung Pilipino, hindi niya natatamasa yung yaman ng bansa. So, with that, nagkaroon ng question sa atin,
bakit hindi equitable ang distribution ng yaman? So yun yung reforma na gusto nating i-advocate. Isa, dapat yung yaman ng bansa para sa Pilipino. And walang dahilan na naghihirap yung ating mga kababayan. Yun. Senator Gringo, kanina nag-file ka, narinig ko sinabi, tinanong ka kanina will you be a military man in the Senate or a soldier? Or a peace man, no? Peace advocate was the question. Tingin ko, isa sa mga hinihintay sa'yo or tinitingnan ka, hinihintay ka, dahil dito sa issue ng West Philippine Sea, yung mga lugar o mga teritoryo ng Pilipinas nasa kasalukuyan, nasa gitna ng laban. So ano yung pananaw mo dito? Walang kandidato sa ngayon, ang tingin ko na pwedeng magsalita o pwedeng may pananaw at paninindigan kundi ikaw. So, Sen. Unang-una sa atin yan eh. Kung sa atin yan, bakit pigil? Kailangan magpaalam yung mangingisda natin para mangisda, para mabuhayin yung pamilya. At siyempre, hindi ba natin kayang protektahan yung mga Pilipino na mangingisda, na nangingisda at naghahanap buhay sa West Philippine Sea? Okay. Sabi nila, baka lusubin tayo. Binawater cannon na nga tayo. Dinuduro tayo. Pinipikon tayo. Siyempre, hindi naman natin kayang sagupain doon, no? Dahil, di ba, mas marami silang pera, mas malaki yung, Pero sa atin yan. So, ano ang pananaw ko dyan? Maganda tayo. Pag ang kausap natin, isang bansa na 5,000 taon ang kasaysayan, mag-iingat tayo. Di ba? Tayo, 120 years old. Yung Estados Unidos, yung US, 250 years old. Yes. Yung UK, 1,000 years old. Pag samasamahin mo yung 1,000, yung 250 at 120, wala pa sa kalahati, nung nagkaka-interest sa atin. So ano ang paghanda? Maghanda tayo. Organize, unite, mobilize. Maganda tayo. Diba? Yun ang proposal natin. Ngayon, kung pumasok sila dito natin sila sa Pasig, sa Manila Bay to Dasen, yung water cannon din natin ang galing sa Poso Negro. Magkaalaman na. Ang isa sa mga sinasabi, which ako personally naniniwala. Alam mo, dumaan din ako sa aktivismo, Senador, pero ako naniniwala may panahon na kailangan talagang magsilbi ka sa bansa mo, yung conscription na tinatawag. And kailangan may training. Yung paghahanda na sinasabi mo, binanggit mo yan noon pa, napakinggan na kita dyan eh. Di ba? Dapat di lang tayo handa sa bagyo o kung ano man, pero preparado tayo. Actually, Sir Mike, may national service law tayo. Pero nakaumang yun, di ba, sa ROTC, mga ganong. So sabi ko, sigurado may plano ang gobyerno. Ang hiling lang natin, isama mo kami sa plano ninyo. Tayong mga ordinaryong mamamayan. Bakit? Tinatanong ako, former senator, former colonel, former rebel, former secretary Gringo, meron ba tayong hukbo ng pansagupa sa mga nag-aambisyon, nagnanasa, na sakupin tayo? Sabi ko, wala eh. Does the Philippines have an army to confront any threat to our national security? Sabi ko, we don't have an army because the Philippines is an army. The Philippines is an army. Bata, matanda, ready tayo na protektahan yung demokrasya natin, yung teritoryo natin, yung pamumuhay natin, yung mga anak natin. Ready tayo dapat. Against all odds. Hindi ba sila natuto sa Hapon, sa Amerikano, sa Kastila? Nasaan sila ngayon? Nasaan tayo? At ang main asset natin, sa aking pananaw, yung geography natin. Tingnan mo yung mapa. Tayo may hawak ng traffic light. Tayo ang front line ng mga ibang bansa dito sa Pacific side. Tayo rin ang front line ng ibang bansa sa South China Sea. Tayo ang front line. But we have to prepare. Kailangan may kapagilos. Kung sakali, sabihin sa inyo, Jandado, Cap James, kayo, mga dati kayong pwede bang bumaba kayo, i-organize nyo itong mga militia, civilian military. Kaya po ba? Ha? Jandado, kaya? Kung sa party po natin, magbo-voluntary pa rin tayo na lumahok. At kaya pang magbuo, mag-organisa, at i-training. Opo. Ha? Cap James? Yes, sir. Actually, ang ang posisyon natin dyan, habang pinagdedebatihan pa nila itong ROTC, Oo.
eh tayo dapat kumikilos na. Tama. Dapat, ang issue kasi is, yung bang ating mga kolehiyo, kailangan dumaan ng ROTC, magkaroon ng mandatory service. Dapat dito, sabi nga ni Sir Greg, dapat tayo nangunguna. Dapat yung matatanda, pinanimulan natin na kaya nating magserbisyo. Hindi yung isisubo mo sa ROTC itong mga bata, tapos nakaprente naman yung matatanda. So dapat we should be the ones who should show the example. And then we organize ourselves. Wala na makakapigil kung mag-organisa tayo dahil gusto natin pagtanggol yung bayan eh. Ang delikado lang, pag gumalaw kayong tatlo't nag-organize, baka iba na naman ang isipin. Hindi pa. Mobilization. Hindi. Kasama ka na ron, Sec Mike. Ito Nagtatanong lang ako Sec dito. Mike, i-ano ko na lang, advance ko na, meron tayong para for the everybody, hindi naman totoo na may mali siya ng destabilization. Ngunit nag-iusap-usap kami, nag-oorganisa na tayo, nagpe-prepare tayo. Sabi nga namin, habang pinagdedebatihan nyo pa yan, kami nag-aorganisa na kami. Totoo naman. Dahil handa kami, pag dumating dito yung unang racket o unang boots ng kalaban, handa kami sumalubong. Totoo naman. At hindi para unahan ng bansa, ang gobyerno, kundi para tulungan at maging complement. Yes. No? Yung ating meron na tayong Northern Regiment na tinayo ngayon na nandun sa Kalinga. Oo. At meron na rin tayong ibang regiment ng mga voluntaryo. Yes. Dahil dapat natuto na tayo sa history ng World War II. Noong World War II, ang nagpalaya sa bansa, hindi USAP hindi puwersa ng Amerikano, kundi Pilipino rin na tumayo at naggerilla. Bago dumating pa si MacArthur, malaya na rito eh. Wala nang kalaban sa Central Luzon eh. At yung nagpatuloy ng laban, nung nawala sila, mga Pilipino. Pilipino. Totoo yun. Ang dating Pangulong Marcos, di ba yung senior, siya yung isa sa mga aktibo na mga guerrilla forces at that time. Kaya nga, sir, kasi to complement naman ang ating senior, ang dating presidenteng Marcos, nakita na ho niya yan. Sabi nga niya, we should not, ang ating military strength or our defense should not rely on shifting sands of alliances. Because they will only, yung support nila sa atin will only be up to the level of their interest. Pag wala na sa interest niyan, iiwanan tayo niyan. Sino may iiwan dito? Tayo. So kaya kailangan natin mag-prepare. At hindi ito usapin ng politika, kundi usapin ito ng bayan. So, yan po yung sabi natin. ni Sen Gringo minsan, sabi niya walang masama mag-prepare. Kung wala mangyari, de good. Pero kung sakasakali, organize tayo, may bagyo man, ano man sakuna, organisado yung mga tao, kayang kumilos, kayang tulungan yung mga pamayanan. At saka, Sec Mike, yan ang buo nung nasa batas na. Yan ang tunay na citizen sa army. Di ba? So, kaya yung pag-prepare, mobilization ang kailangan yan. Ang tanong lang natin, pag nagkagulo, pag may emergency, saan kami magre-report? Saan kami mag-draw ng, kung may armas, saan kami mag-draw ng tubig, ng pagkain? Kung kaya nating mag-mobilize, dahil tayo rin ang may akda ng National Disaster Risk Reduction Management Law. Kung kaya nating mag-mobilize para sa bagyo at lindol, sa natural calamities, kaya rin nating mag-shift gears at mag-mobilize for a national emergency. Yes. Kung may threat. Sen, kanina, mapasaksak ko lang yung... Sige, go. Tugtog ko lang, Sec Mike, dun sa yung pagpe-prepare, kami nga, nila Sec Dado, nila Sir Greg, na dating sundalo, lumaban sa rebelde, naging rebelde, nakita namin ang mga front lines, no? Ang tawag na nila doon, guerrilla front. Kami nagpe-prepare din, sabi namin, itong mga guerrilla fronts nito, pagdating ng dulo, tayo ang gagamit. Tama. Tayo rin ang gagamit ng mga guerrilla fronts na to. Kaya tayo nagpe-prepare in that regard. Yes. Sen, kanina, parang hindi mo yung role mo sa DICT at kung maupo sa Senado, ano yung balak mo dito? Kasi, alam mo, yung revolusyon ng mundo, iba-iba, di ba? Nagkaroon ng agricultural revolution, nagkaroon ng industrial revolution. Ngayon, digital revolution. And you were the first ones. Ikaw yung DICT secretary. At ngayon, tuloy-tuloy. Sec Mike, hindi naman sa pagmulaki na dyan. Saksi sina Yusek Ali Atienza, sina Yusek Almalpis, no? Abay, nung 2 kalahating taon namin, 800% ang improvement sa connectivity. Pre-Wi-Fi, 500%. So, may nagawa tayo. Bakit? Connectivity.
Ano ang utos ng ating Pangulo noon? Former Senator, ito ang marching orders mo. I-connecta mo yung gobyerno, di ba? Sa local government at saka sa gobyerno ng ibang bansa. I-connecta mo yung gobyerno sa negosyo para sa productivity. I-connecta mo yung gobyerno sa mamamayan. At lahat, i-connecta mo to each other. At gawin mo to faster, cheaper, if not free. Kaya may free wifi. Connectivity. Bakit connectivity? Kaya mong i-connect yung Metro Manila to Northern Luzon, dadaan ka ng expressway, medyo may biyahe. Sa connectivity, information and communications technology, maiko-connect mo, mas mabilis. Yes. Di ba? Sa ere nangyayari. Antena, kable, Yes. di ba? Towers, satellite. Yes. Yan ang connectivity. Mas mabilis. So pag mas mabilis mo maiko-connect, mas mabilis kang makaresponde dun sa mga nagugutom, nasalanta, walang bahay, hindi makapag-aral yung mga eskwelahan, yung mga anak sa eskwela, hindi maipagamot dahil malayo yung barangay health center. Yun ang connectivity. Marami nagsasabi, budget daw yung problema sa connectivity. Pero may nakausap ako sa mga IT experts, sinasabi nila, huwag ka nang pumasok sa, ang tawag dyan, yung digital connection, actual, but yung ere na. Marami nang pwedeng gawin. So it also takes a little of the technology. No? And if you're in the Senate, tingin ko maraming habuling batas eh. Kasi pabilis ng pabilis ang batas tungkol dito sa internet as a digital media. Check Mike, reform. Sabi tayo ng sabi, i-digitize. Pero ayaw gawin. Bakit ka mo? Pag nasa harap ka ng desk, pag i-digitize mo, hindi na kailangan yung tao. Sa pumunta na lang. Baka mawala yung supporting pesos. Tama. Kaya nga hindi na tayo mahak eh. Ano? Sino man nagkwento? si Asik Ali. Sabi niya, maganda rin tong mga kalokohan ng iba na ayaw magtumulong. Kasi ayaw nilang ilagay yung tamang datos, kaya yung nahahack, hindi rin tamang datos. Binanggit mo, Sec Mike, yung hacking, no? Nung panahon namin, dahil sa efforts natin, sa intelligence, no? Na-counter natin yung hacking. Ni-report natin sa Office of the President at sa Kongreso. Napigil. Napigil. Hindi ko na i-detalye dahil, di ba, ayokong i-expose naman yung mga ginawa natin. Di ba? Sa temporary friends and adversaries. Di ba? So, yun, ipagpapatuloy natin. Yung security. Yan, hacking pa lang yan. At yan ang kailangan natin sa panahon ngayon. Totoo. Di ba? Yung hacking. Dahil may security implications ngayon yan. Security. Yan, hacking pa lang, ha? Hacking pa lang. Kung putulan tayo ng kuryente. Yes. Di ba? Meron kang card, ATM card. Saan ka mag-withdraw? Walang kuryente yung ATM. Yun ang mga security. With regard dun sa reform nga on the digital revolution, ano? Yung 2.0 industrial revolution o 4.0. Ang isa dun sa reform na kailangan nating matingnan na naiiwan tayo is yung ating laban ng national territory, ng sovereignty. Sa constitution natin, na-define natin yung sea, air, land. Pero hindi natin na-define yung cyber domain. Yung ating sovereignty sa cyberspace, sa cyber domain. Tanong ko, nade-define ba yun? Nade-define yun. Para ang hirap ang ata. ibang define yun. Okay. So, para hindi po pwedeng pabayaan mo na lang na doon sa ere dahil in reality, yun nga, digital na tayo ngayon, 50% ng buhay mo nandun sa digital space eh, nasa cyber domain eh. Totoo. Yun ang so we have to have that yung ating national sovereignty, may angat natin dun sa yung ibang bansa nga hanggang space na eh. Sensor tayo ng sensor sa MTRCB, pero yung mga YouTube, Netflix, kung ano wala control, di ba? Wala tayong control sa cyber domain. Kailangan ma-define mo ang national sovereignty mo din. Yes. Ano ang target nila, Sec Mike, di ba? Hindi yung kalsada, hindi yung teritoryo, hindi yung West Philippine Sea, di ba? Yung kabataan natin na nasa social media, nilalason yung utak. Yes. Yung data. Ang problema natin dito, Sec Mike, kunyari, Facebook. Wala naman data center dito ang Facebook. Wala. 70 million Pilipinos ang may account. Yes. Lahat ng data nila nandun sa ibang bansa. Iniipon nila, ginagamit nila. At yung dinadaanan na trunk line ng lahat ng dumadaan sa Pilipinas, di ba? Yes, Dado. On the digital media.
Ano yan, Sec Mike, issue yan ng data sovereignty, data ownership, data residency. Yes. Lahat yan ma-address ni Senator Honasan kapag nakabalik po siya sa Senado. Sa tulong at suporta ng dalawang nating kasama at ng grupo na nasa likod nating lahat. Sec Mike, ang punto ni Dado at saka James, walang nag-aasikaso nito. Mm. Ano nasa utak natin ngayon? Yung midterm election sa susunod na taon. Of course, nag-file tayo, no? Yes. Pag nakabalik tayo sa Senado, At sigurado makakabalik sa Senado. reform. Yan ang punto ng reform. Oo. Ma-focus wag mabaling yung isip natin. Mag-focus tayo sa mga tunay na problema. Hindi yung mga personalan. Oo. Di ba? Ngayon personalan ang politika sa atin. Nakakalungkot lang. Tingin ko, Senator Gringo, isa yan sa mga naririnig kong sentimiento na ang dalas pagka may mga kausap ako, naalala mo nung panahon ng ganito yung mga senador. Naalala mo nung panahon ng ganyan yung mga senador, yung mga debate nila, yung mga pinag-uusapan nila, paano sila magsalita, ano yung mga lalim ng pag-uusap ng Senado sa mga panahong yon. Ito ba'y, unahin ko muna kala Jen Dado. Jen, anong pananaw nyo dito? Kailan lang may article ako nabasa eh. Sabi niya, I used to watch, sit down in the Senate and manood lang siya, to take notes and to mapakinggan, no? To hear them and how they debated in the Senate. The Senate is an august body, Sec Mike. Kailangan natin ng mga senador na may wisdom. Ang keyword siguro ron yung statesmanship. Hindi yung showmanship. Oo. Tapos aral sa statecraft. Kasi sila yung maiharap natin sa international community. So, kailangan talagang isama na natin sa reforma yan. Anong pananaw mo ngayon sa kasalukuyang Senado? You may or may not answer, Jen Dado. I may not answer, Sec Mike. Kaya nga maganda na magkaroon ulit tayo ng panibagong round ng election at mapili natin talaga yung karapat-dapat na may statesmanship. Pero hindi ba din dahil sa struktura ng politika natin na nagke-create tayo ng ganitong klaseng politika at ganitong klaseng mga institusyon? Kasi nare-recall ko noon sabi nila, okay lang yan. Congress, Senate, pero sana two-party system. Parang ganun yung mga sentimento. O yung iba naman sinasabi, hindi, parliament na. Para amongst them, mamili ka talaga kung sino yung prime minister, minister of ganito. Ganyan yung mga sentimento na lumalabas. Pero yun nga, sabi nila, at the time when it was a two-party system, Congress and Senate, iba talaga. And the structure now is probably creating, siya yung naglulunsad ng ganitong klaseng sistema ng politika. Cap James. Yes, sir. May kasabihan Ang sabi nga nila, a nation cannot rise above the ideals of its people. So kung ano yung Senado natin, reflection ng masa natin at ng taong bayan. Hindi naman siya naging produkto ng dahil lang sa ano. So this is a challenge to all of us. Kaya ito nga yung kailangan sabi nga ni Sir Greg bakit nag-proliferate yung political dynasty? Bakit sila magkakapatid, magkakamag-anak sila yung nandyan? Bakit? Dahil pinayagan natin. Dahil walang pumalag. Dahil walang nagbigay ng alternatibo. Kaya nandito yung Reform Party para magbigay ng alternatibo. Going back doon sa Senate, sir, hindi lang naman Senate hanggang sa Kongreso. Ang issue natin dito is yung mga polisiya. Dapat doon sa polisiya, merong malalim-lalim na debate. Para merong malinaw na polisiya na lalabas. Dahil itong polisiya na to, pag nilabas ito, sigurado, milyong buhay ang maapektuhan At kinabukasan. Diba? At kinabukasan. So very important na hindi cut and paste. Kung minsan makikita mo, may cut and paste pa na batas Di ba? So, o kung minsan napaikot na, napapirma na dun sa mga miyembro, bago ilalabas sa plenaryo, tapos na ang usapan. Sana dito isang malinaw at matunay na may engagement ng publiko at mayroong magandang debate para mayroong magandang polisiya na lalabas dun sa anong to. Yes. Sen Gringo, nanalo ka, ilang eleksyon, independent, wala kang pera. 4 na eleksyon. Independent, wala kang pera. Ngayon, sabi nila again, hindi naman ako nagsabi nito, mas lumala pa ngayon yung politika. Lumala in terms of pera-pera. And as a candidate, na talagang, alam naman nila, hindi ka gumagastos talaga.
At yun, hindi ganong klase yung politika at pamamalakad. Anong pananaw mo dito? Sa akin, Sec Mike, buo ang tiwala ko na yung taong bayan, no, magiging mapanuri at they will make better choices. Ayoko namang husgahan yung iniluklok. Wala namang recall mechanism tayo. No? Work in progress ito. Pero ikaw na rin ang banggit. Ang problema sa sistema. Dynasty, two-party system, di ba? At ano ang sagot dyan? Di ba? Electoral reforms, constitutional reforms, economic reforms, reform the armed forces movement, di ba? Reforms. Reforms ang sagot dyan, di ba? Dahil sistema ang may problema, baguhin natin, improve. Pero wag naman tayo umasa na pag sa isang eleksyon magbabago. Dahil historically, Sec Mike, no? Kay Dado at saka kay James, no? We have been doing the same thing over and over again. Economically, politically, di ba? Security, and expecting different results. Baguhin naman natin siguro yung approach. Baguhin ang pag-isip at dagdagan natin ang kaalaman ng taong bayan so that they will make better choices, especially yung bata, yung mga kabataan natin na nanonood. Akalain mo, nanonood yung mga future leaders natin, mamayan, tapos nakikita nila, bangayan, personalan, di ba? On media, on national, lalo na on social media. Sen Gringo, alam mo, nung minsan panood ko si Lee Kuan Yew, sabi niya, ang hirap ng ganito sa Asia, itong bansa ko, democracy, pagsasalitain mo lahat. Hindi, kailangan dito matatag ka, matapang ka. Direksyonan mo sila. Yun din ba yung paniniwala mo? Di ba? Totoo yan, di ba? Oo. O, parang largahan mo, di ba? Oo. Bigyan mo sila ng better choice. Educate them, no? Yes. Educate them. Sang-ayon ako ron, no? Kailangan balansehin mo yung bibigyan mo ng freedom to choose, di ba? Yung mga kulang ang kaalaman, di baka Gulo. Medyo Oo, gulo. labo-labo. Okay. Jen, Dado, ikaw ay nakulong. Di ba? Gano'ng katagal ka nakulong, Jen? Nagtago, hindi ka naman nagtago, no? Nagtago po kami, nagstay po siguro ako sa UG ng mga 9 months. 9 months? Nakulong ako na-detain ako ng 1 year and a month. Kasi noong time na yun, nag-start na rin kami nila Sir Greg ng peace talks. Yes. So, nag-progress man ang peace talks noong time na yun. And then, na-reinstate ka in 92? 92. 92. Tapos lumabas yung amnesty namin. Then we went back to mainstream sa akin sa PNP. Sa PNP. So, 1 year, 9 months. Ikaw, ito, nadalaw ko pa to eh. Nung nakakulong. Kap James, gano'ng katagal ka nakulong? 7 years, sir. 7 years. May 1 day na liberty. Oo. Manila Peninsula. Tapos, hindi ka na reinstate? Hindi na. Wala na. Yung amnesty na ibinigay ni Pangulong Aquino, Noynoy, medyo conditional eh. Ang inano niya is drop all cases pero non-reinstatement sa aming lahat. Okay. Kanina tinitingnan ko si Gringo eh. Iniisip niya yung kung gaano katagal siya nakulong. Lalo na general ka ba? Oo. Nag-general Jen, ka. oo. Kami ni James, di ba? Ako, Hindi na umabot. Ako, Oo. hindi lang ako nag-general. Dishonorably discharged pa ako. Ikaw. Oh, pero reinstate naman ako, no? Oh, Okay, reinstated. Pero tapos, nag-ano ka, di ba? Nag-underground ka muna. 7 years. 7 years underground. Tapos lumabas ako ng 1995. Hindi ka nakulong, no? Never senator, no? Nakulong ako 2 beses, pero nung unang beses, tumakas ako. Kasama ko yung mga... O, yung pangalawang beses mong kulong, nito ng mga 2000. Dinalaw na kita noon. Dinalaw mo na ako noon. Dinalaw kita noon. On record, hindi mo ako itinakas noon. Hindi. Dinalaw mo na ako. Oo, dinalaw. Hindi kita matatakas doon. Grabe yung pinagkulungan sa'yo. Pagpasok mo, wala na signal eh. Wala na cellphone. But the first time ka nakulong was when? 87. 87 no sa barko? Sa barko. Yun din yung tumakas ka? Tumakas ako. Kasama ko yung mga gwardiya ko. Yes. Kaya sana namin nung itakas yung barko, hindi ko lang alam kung saan ko ipaparada dahil flagship ng Philippine Navy. Yes. So, Senator, for my last statement coming from all of you, so si Jendado nakulong ng 7 years. 9 months nag-underground, 1 year nakulong. Umabot ka sa point, di ba?
talagang alay ng buhay. Darating ba ulit ang panahon na ang isang, at that time, Captain Dado Valeroso ay tatayo muli upang ibuwis ang buhay para sa bayan? At ano yung pwedeng magtulak sa'yo sa ganun? Sec Mike, naka-print sa t-shirt natin pero nakaukit po yan sa puso natin. Willing and able and willing to die once more. What would it mean? What would be the reason or basis na babalik ka sa ganong sitwasyon? Yung mga kabataan natin, yung henerasyon, yung continuity ng future ng isang napaka-estratehikong at magandang bansa. Sec Mike. Nandito ka ngayon sa democratic process. Opo. Ano yung pipitik para ka mabalik sa isang kaguluhan? Hindi mo pa masabi o... Hindi ko nakikita na immediate ang magiging kaguluhan. Pero sabi nga ng isang mentor natin na we'll teach each other a calibrated response to violence. Yes. Captain James, 7 years Yes, na kulong, 1 day nakalabas. Oo. And ngayon, you're working in government, you're helping a lot in the efforts of government. Ano yung magtutulak sa'yo? Una sa lahat, ng natutunan ko nung sa experience nung sa itong mga exercise na to, walang kapalit ang institution building. Hindi po pwedeng basagin mo lahat, magtayo ka ng bago. So parating we have to lay yung foundation, brick by brick. Yung Great Wall of China, hindi mo natayo overnight. Brick by brick, itatayo mo yan. So same thing sa nation building. Ang kailangan natin sa bansa is especially I'm with the government na nakita ko, institution building talaga. Kailangan mapatibayin mo yung institution natin. Pero, kung ang maaapi muli ang ating, sabi nga namin, yung sabi niyo sir, yung tuloy-tuloy ba yan, recruitment or what? Hindi naman kailangan ng recruitment eh. Hindi kailangan ng na tuloy-tuloy na kundi kapag ka malagay sa alanganin muli ang ating mga kababayan, yan yung sinumpa naming tungkulin eh, ay pagtanggol ang ating bayan, ang ating mga mamamayan. So tingin ko will always be there na para tumayo sa tama at para sa ating mahal na inang bayan. And of course, last but not the least, Senator Gringo Honasan, nung minsan narinig na kita, no, nagsalita ka na tungkol dyan, and tungkol dito sa reforma at revolusyon. Pero anong magtutulak ulit sa isang Gringo Honasan na ilang beses na nagpanumbalik-balik, no? Dito sa, ano ba to? Pagkudeta, pag-aklas, pag-alsa. Ano yung magtutulak muli sa'yo para umabot sa ganung punto? Alam mo, Sec Mike, no? Dado, napakahirap nung tanong mo yan dahil ito, simple lang. Wala sa forma yung sinasabi ko sa mga mahal ko sa buhay, mga kaibigan ko, no? Ayokong mamatay kasi sa ospital eh. Naka-wheelchair o sa ICU. Wala sa forma. Kailangan true to form. So, kinakabahan ako, baka konti lang ang kailangan para mag-udyok sa akin. Second, dahil sa karanasan ko, nililecture ko ito dun sa mga estudyante ko sa Special Forces School eh. Di ba nag-commandant ako ng Yes. Special Forces? Sabi ko, hindi naman kasakitan, tamaan ka ng bala, ng granada. Siyempre, nerve endings. Kung mag-survive ka, masakit pag dinala ka sa operating room, pag nawawala na yung anesthesia, mamimilipit ka sa sakit. Pero yung tamaan ka, konting sakit, lalo na kung fatal. Di ba? Kung fatal, headshot, blanco talaga yun. Wala na, sandali lang. Ano ang mag-uudyok sa akin? Abe, tinatanong ako. Ito medyo palihis na, Dado, James, no? Senator Gringo, ano ba gusto mong gawin? Parang naka-boundary na kayo sa reform. Nagawa na ninyo yung dapat gawin. Di ba? Sabi ko, gusto ko na umuwi. 5 na apo ko, 5 na anak ko, no? Pero paano ka uwi kung alam mo na may maiiwan ka? Na biktima pa rin. Di ba? Nagugutom. Di ba? No one is saved if some are left behind. At tayo sa reform movement, tayo kasama ka na ron, hindi tayo nang iiwan. Di ba? Hindi pwedeng iwanan. So,
ewan ko kung nasagot ko yung tanong mo, no? Kinakabahan ako, baka sa mga panahon ngayon, kung hindi madaan sa reforma, itong reform party natin, alam mo naman kung saan ang galing to, di ba? Ito yung mga humawak ng armas na nagbalik loob. Yes. Di ba? Give peace a chance. Di ba sabi ko kanina sa sagot ko sa filing, di ba? Ang sundalo talaga, ayaw niya ng away. Nasa frontline ka eh. Lalo na pag nakikita niya ang nagiging biktima, yung mga innocent civilians. At kapwa Pilipino. Pag binantaan mo yan, yung ayaw naming iwan, abay may problema ka talaga sa reform. Ayaw mo ng reform. Kami yung pinakamadaling kausap. Thank you sa inyo po lahat. Senator Gringo Honasan, of course, General Dado, Captain Dado at the time, Captain James Layog, at ang babalik nating Senador ng Republika ng Pilipinas, Senator Gregorio Gringo Honasan. Thank you.